posibilidad, ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang When Facing Grave Illness. God reigns. At isa sa mga malalalim na kahulugan that God reigns is that God reigns in our hearts. At haba ang Diyos ay naghahari sa ating buhay, lahat ng bahagi ng ating buhay, ating salita, gawain, ay pinaghaharian niya. Kaya merong practical reign of God in people's lives. And if we are God's instruments, then God reigns through us. At isa dyan, that we are agents of healing. God is healer. At kung ang Panginoong Diyos bilang manggagamot at nagpapagaling ay maghahari, kailangan ng kanyang mga anak na tulad natin ay dinadaluyan ng kanyang pagpapagaling. At sa ating paglilingkod, sa pagpapagaling, pagpapaginhawa sa kapwa, naghahari ang Diyos. Ama namin, tulungan niyo po kami na lalong maunawa kung anong kahulugan na maging anak mo, maging daluyan na yung pagpapala, Lord, so that as instruments, we can make you reign in our practical lives, and we can make people see your grace and power and feel your love. Forgive us our sins. Cleanse us, O God. Make your words come alive. Turuan niyo po kami at nang sa ganoon ang karunungan ay hindi lang manatili sa aming isip, ito'y magbunga ng kabutihan sa aming buhay. Sa pagsisikap namin, Panginoon, kayo kilalanin, pagkalooban niyo kami ng kakayahan, karunungan, magpakilala po kayo, papagliwanagin niyo ang aming isip, turuan kami takayin, pagpalain niyo kami para maging pagpapala rin kami sa kapwa. Patiwasayin niyo po ang aming isip, patahimikin niyo po ang aming loob, palakasin niyo po ang aming katawan, patalasin ang aming isip, at nang sa ganon, kami lubos na tumanggap ng pagpapala niyo. Lord, reign in our hearts, speak to our hearts. We raise your name, O Lord, and let your name rise above the nations. And as we do that, O God, we ask you to bless us and glorify only your name. We are confident that you hear our prayer as we ask. In the name of Jesus, our healer, our master, and our friend. When facing grave illness, and we are talking about other people's illnesses, nararanasan natin kuminsan na merong sakit ang ating magulang, ating kapatid, asawa, anak, kaibigan, kapwa manggagawa. Paano natin papaghahariin ng Diyos sa ating buhay at sa pamamagitan natin kung merong may karamdaman ng tao sa ating paligid? How can God reign in our world, in our lives, and in people's lives when we allow ourselves to become instruments of God's healing? At yan po ang ating pag-aaral when facing grave illness, meaning other people's illnesses. How to face the grave illness of other people, especially loved ones. Unang-una is a don't. Don't be like Job's wife. Kilala niyo si Mrs. Job. Nung nagkaroon ng karamdaman ng kanyang asawa, dinapuan sila ng kotak-kotakot na dilubyo, siya ang unang-unang sumisira sa loob ng kanyang asawa. Job 2:8-10. Then Job sat on the ash heap to show his sorrow. And while he was scraping his sores with a broken piece of pottery, his wife asked, "Why do you still trust God? Why don't you curse him and die?" Job replied, "Don't talk like a fool. If we accept blessings from God, we must accept trouble as well." In all that happened, Job never once said anything against God. So how to learn how not to be a Job's wife when somebody is sick in the family? Don't talk like a fool. Ingatan natin ang sinasabi natin dahil yung may karamdaman, nagiging lalong maramdamin yun at sensitive. So binabantayan mo kung anong sinasabi mo. Hindi ko mo napapagod ka ng mag-alaga, napapagod ka ng magsustento, kahit ano na lang sabihin mo, pwede. Dapat mas maingat. Don't discourage and don't vex people who are already sick. Yung
Kuminsan ay sinasabi natin na kung ano-anong mga salitang masakit sa kanilang tenga, may karamdaman na nga. Do not weaken or discourage the patient's faith in God. Meron pa nga magsasabi, oo nga, Daddy, ang bait-bait mo nga, nagsaserve ka kay Lord, ba't ikaw pa kaya yung nagkasakit? Yung ikaw pang pagkakaringgan ng ganung mga bagay, ikaw nga itong caregiver, dapat hindi mo siya inaakit at niyayaya na maghinanakit pa sa Diyos o manghina ang pananalig. Kasi yung taong may sakit na nga, lalo naman siya na dependent sa kanyang Diyos. Lalo naman siyang dependent sa pananalig. Yan ang dapat pinapalakas, hindi yun ang pinapahina. Do not be like Mrs. Job. Do not teach or lead the patient to be bitter. Ayan ang nangyari sa'yo, nagkaganyan-ganyan ka na. Ano tuturuan mo? Maging mapait ang kanyang attitude tungkol sa nangyayari sa kanya. Do not mislead the patient into becoming envious of others who are more healthy or to feel bad about himself. Words count so much. Do not be like Job's wife. And in reverse, teach and encourage the patient to count his blessings and accept his or her trouble. Kay Job nang galing yun, sabi niya, will you accept only good from God and not trouble? In other words, may balanse pa si Job kahit sobrang hirap ang dinanas siya sa buhay kasi hindi lang yung hirap at sakit niya ang kanyang iniisip. Inisip din niya yung mga blessing na napakatagal niyang tinamasa mula sa Diyos. So isang magandang ministry sa may sakit, sit down and help this patient count his or her blessings from God. You can say, oh, may sakit ka nga pero salamat, buhay ka pa. May karamdaman ka nga pero salamat, may tumutulong sa atin. Inoperahan ka nga pero salamat, may operating room. Biro mo kung inoperahan ka ng walang operating room. No? Papasalamat ka sa may ganito, may ganyan, may ganon. Hindi yung ang iisipin mo yung wala. And we teach people to accept what is happening. Not to accept to the point of not finding healing, but first to accept it. Because you cannot change anything without accepting it first. So tanggapin mo na yun talaga yun. To accept the illness in a positive way and not to fight heaven. Sa dinami-rami ng kakalabanin, pag may sakit ka, lalong hindi dapat kalabanin ang langit. Do not tempt and lead the patient to sin against God. Kasi ang sinabi diyan, Job did not sin against God. Ang tao kasi pag may karamdaman, minsan nagtatampo pa sa Diyos, nagagalit sa Diyos, gagawin mo yun, lalayo ka pa sa Diyos, Diyos na nga yung kaisa-isa mong pag-asa. Kaya dapat lalong ilapit. Job's wife was a caregiver from hell. At kung minsan nagiging ganun tayo, hindi gumaan ang pakiramdam ng may karamdaman, bumigat pa dahil sa mga pinagsasasabi natin. How do you take care of sick people? Do a Jairus. Alam niyo si Jairus, naghihingalo ang anak niyang dalagita. Pumunta siya kay Jesus, sinundo niya para dalhin sa kanyang bahay kahit ayaw ng mga kasambahay niya. Kasi nung araw naman hindi uso na lumapit kay Jesus Hindi pa siya nun accepted ng marami. Mark 5:22-24. Jairus went over to him, meaning to Jesus. He knelt at Jesus' feet and started begging him for help. He said, "My daughter is about to die. Please come and touch her so she will get well and live." Jesus went with Jairus. And you know the story, the girl lived again. Kasi namatay na yung bata nung papunta pa lang sila sa bahay. Pinipigil na ng mga kasambahay, huwag na nating abalahin ang teacher na yan. Kasi namatay na rin naman, wala na magagawa. Pero nagpatuloy pa rin sila at ang batang ito ay binuhay ng Panginoon. So do a Jairus. Hindi ka dapat mahiyain. Pagka ikaw yung nag-aalaga na isang may sakit at mahiyain ka, mamamatay ang pasyente mo. Kailangan marunong ka makiusap. Hindi yung nandun ka sa free ward ng ospital, titighok-tighok na yung pasyente mo, nahihiya ka pang tawagin yung nurse. Nahihiya kang abalahin yung doktor. Kailangan matibay ang yung loob at sikmura. Pagka ikaw may inaalagaan, hindi pwedeng torpe at patay-patay. Kasi mamamatay ang pasyente mo. Napakaraming mga anak ang hindi gumaling dahil yung mga magulang mahiyain. So you go to Jesus, like Jairus. Go to Jesus in prayer and ask Jesus to heal your patient. In fact, bring Jesus to your patient. Isipin mo itong si Jairus, napakataas ang kalagayan sa lipunan. Pagkatapos, luluhod siya sa harapan ni Jesus para makiusap. Si Jesus na nun ay kolorum pa. Kulto pa ang tingin ng mga tao sa grupo ni Jesus nun. Hindi pa sila yung
authorized and authoritative church. Hindi nun glamorous thing na respectable to come to him and kneel in front of him, but he did that kasi meron siyang ipinapakiusap. Kailangan bitbitin nyo at dalhin si Jesus sa inyong bahay. Now, hindi mo na magagawa yon dun sa Lord Jesus Christ. But you know, Jesus lives in people. Even people who don't believe in Jesus, pinatahanan pa rin yun ng Espiritu ng Diyos. May gift pa rin yun, may galing pa rin yun. So anong gagawin mo? Sinong mga Jesus na yun ngayon sa panahon natin? Kahit sino na siya ang merong hawak ng lunas sa iyong pasyente. Galing sa Diyos yung lunas na yon, gagawa ka ng paraan para madala sa iyong pasyente. Hindi pwedeng mahihiyain. Jesus can work today through His anointed or chosen instrument, like a doctor, a therapist, a herbalist, a nurse, a caregiver. So dapat marunong kang lumabas, maghanap nun kung sino magiging daan ng lunas at dalhin mo sa iyong pasyente. That you find Jesus the healer in others. All good things come from above. Kahit yung mga hindi sila nagpo-profess ng pananalig sa Diyos, Diyos pa rin ang lumikha doon. Ang galing nila at husay, galing pa rin sa Diyos. Hindi ka dapat mag-atubili na yun ay magamit para gumaling ang iyong pasyente. Another way to deal with people who are sick and how to face this illness among people we love, do an army officer. Merong isang Roman officer, yung kanyang alipin, napakaliit na tao kung tutusin in the hierarchy of the empire. May sakit yung alipin ng Roman officer na ito, lumapit kay Jesus ang Roman officer at ipinapakiuso niya, pagalingin niyo po ang aking katulong. Biruin mo yun. Matthew 8:5-13, when Jesus was going into the town of Capernaum, an army officer came up to him and said, Lord, my servant is at home in such terrible pain, and he can't even move. I will go and heal him. Jesus replied. But the officer said, Lord, I'm not good enough for you to come into my house. Just give the order, and my servant will get well. When Jesus heard this, he was so surprised that he turned and said to the crowd following him, I tell you that in all of Israel, I've never found anyone with this much faith. Then Jesus said to the officer, you may go home now. Your faith has made it happen. Right then, his servant was healed. So katulad nitong Roman officer na ito, foreigner pa, naniniwala sa Panginoong Yesus, get help. How can you get help? Expand your contacts. Again, yan na naman pagiging mahiyain, pagiging antisocial, laging nag-iisa, nagmumukmok, lugi ang mga mahal nyo sa buhay pag ganun kayo. Iba na yung may nakikilala kang doktor dito, nurse doon, may nakikilala kang kung ano-ano dito, therapist dito. Kasi pag nangailangan ng loved ones mo, makakapunta ka. Meron kang pwedeng lapitan. Tungkulin natin sa mga taong tinatangkilik, minamahal at inaalagaan natin na palawakin yung ating mundo. Kasi doon tayo kumukuha ng tulong pagka ang mga alaga natin ay nangangailangan. And like this army officer, be considerate to your Jesus or to your contact or helper. Sabi ni Lord, sige, tayo na sa bahay niyo, mapagaling. Huwag na po kayong magabala. Sabing ganon. Sabihin nyo lang, utusan nyo lang yung sakit na umalis. Makikinig yun sa inyo. Ako po, official ng army. Meron akong mga official on top of me. Pag inutusan nila ako, sumusunod ako. May mga tao namang nasasakupan ko, pag inutusan ko, sumusunod. Kayo, Lord, utusan nyo lang yung sakit, susunod yun. Di nyo na kailangan pang pumunta sa bahay namin. Di po kami karapat-dapat. Ayaw ba niya pumunta si Jesus sa kanila? No. Lumalapit nga siya dahil naniniwala. I'm sure he would have been glad if Jesus went to his house. Pero bakit ayaw niyang papuntahin si Lord? May kaugalian kasi noon ng mga Hudyo. Hindi sila pumupunta sa bahay ng mga Gentiles. This Roman soldier was a Gentile. Mapipintasan si Jesus. Lalong dadami ang pintas at mga reklamo ng mga tao laban kay Jesus kung makita nilang pumunta ito sa bahay ng isang Gentile. Kaya ito namang si Gentile soldier, sabi na lang niya, huwag na po kayong magabala, hindi po ako karapat-dapat. Ang totoo, ayaw na niyang isuong pa si Jesus sa marami pang lalong kritisism at gulo. He was very considerate. So mga kapatid, kung meron kayong inaalagaan, tapos may nakakatulong sa inyo, respect and work within your contact's limits.
and convenience. Kayo lang naman yung humihingi ng tulong, kuminsan sobra pang mag-abala, nakakadalaan tuloy. Bibigyan natin ng galang yung limitasyon ng tumutulong sa atin. Paggaanin natin sa kanila ang pagpasa nila sa atin. Kung kayo may nalulunod at sinasagip, huwag niyong yakapin ng sobra dahil lulubog din siya dahil di siya makakagalaw. Kailangan tulungan yung taong isagip kayo. Pagka tayo'y nakakasandal-sandal sa tao, huwag niyong daganan. Kailangan sandal-sandal lang. Pagpapahingahin, bibigyan ng konsiderasyon. Marami kasi sa atin abusado. Pag nakakita na ng tutulong, wala nang gagawin kundi putaktihin ng kahihingi yung tumutulong na yun hanggang pagsawaan ka na o mamatay na rin siya dahil hindi na makaahon. Kailangan tumutulong, binibigyan natin ng pahinga. Binibigyan natin ng break. Ginagalang natin yung kanyang mga kapahingahan or convenience. Do not needlessly inconvenience your helper. Minsan naman tutulungan mo ng isang pasyente hanggang kaliit-liitang bagay, idadagan pa sa'yo. Magsisisi ka tuloy kung bakit natulong-tulungan mo pa tong taong to. This one was very considerate. And then, sabi ni Lord, sige, halika, punta tayo sa inyo. Tumanggi siya. Do not be negatively submissive or beholden to your helper. Hindi ko mo tinutulungan ka, magiging sunod-sunuran ka ng parang hindi ka na tao at naging tau-tauhan ka na lang. Tulad nun, meron siyang guts tumanggi. His sense of decency made him refuse the offer of Jesus to go to his house. Hindi ko may utang na loob tayo sa isang tao. Lahat na lang nang sabihin niya, oo rin tayo at susunod-sunuran. Meron ka right na tumanggi rin. Tulad nun, tinanggihan niya yung offer. Tinanggap naman ni Lord. Na-impress pa nga ang Panginoon eh. Sabi niya, tingnan niyo tong taong to ha. Sa buong bayan na ito, wala ako nakitang ganyan ng pananalig. Sabi niya, dahil sa pananalig mo, gumaling na ang iyong katulong. Biruin niyo kung meron kayong pananalig, kahit yung katulong niyo, wala. Kahit yung loved one niyo, walang pananalig. Yung asawa niyo, anak niyo, walang pananalig. Pero meron kayo, magbe-benefit siya. Marami sa Biblia na yung lumapit kay Jesus may pananalig, yung pasyente walang kamuang-muang na inilalapit siya, pero nakinabang siya. Anong ibig sabihin niyan mga kapatid? Dapat namumuhay tayo sa paraan na lumalakas lalo ang pananalig. Pinapalakas natin. We go with people na nagpapalakas sa ating pananalig, hindi yung nagpapahina. Gumagawa tayo ng mga bagay na nagpapalakas sa ating loob na lumapit sa Diyos, hindi yung nagpapahina ng loob natin. Para kung may mga mahal tayo sa buhay na kailangan nating ilapit, nakakalapit tayo. You live in a way that you could approach God's throne and intercede for people. Hindi tayo nabubuhay para lang sa sarili. Minsan, parang at pakiramdam mo, hindi mo naman kailangan ng himala ng Diyos. Okay naman ang buhay mo, pero patuloy ka pa rin lumalapit sa Diyos, dinedevelop mo pa rin ang relasyon mo sa Kanya, alang-alang sa mga taong baka kailangan mong ilapit sa Kanya. Ministry yun eh. Hindi tayo nabubuhay para lang sa sarili. Kaya ikaw man, di ba? Tao kang nasa isang komunidad, nakikisama ka, nakikihalubilo, nakikisangkot sa buhay-buhay ng mga tao doon, kahit hindi mo sila kailangan. Dahil baka may mahal ka sa buhay ng mga ilangan doon sa mga taong yon, pwede mo malang ilapit. Kaya nagpapakatino ka, nagpapakahusay para meron kang deposito na pwede mong i-withdraw, maaaring hindi sa iyong sariling pangangailangan, kundi para sa iba. Ganyan yung matitinong magulang, nagpapakatino para kung kailangan ng anak nila ng tulong ng iba, pwede nilang ilapit. Hindi nila ginagasgas ang mukha nila. Hindi nila inuubos yung goodwill nila to the point na wala tuloy silang pakinabang kung sakasakaling nangangailangan ng mga mahal nila sa buhay. Pero kahit pa nga tayo natutulungan, merong basic dignity ang isang tao na pwede pa rin siyang tumanggi. Care for those under your authority. Isa yun sa mga itinuturo sa atin ng tao na yun. Hindi nga officer sa army, katulong lang niya sa bahay. Pero inilapit niya. Bakit? Bakit tayo binibigyan ng edukasyon? Bakit tayo binibigyan ng posisyon sa buhay? Bakit tayo binibigyan ng lakas ng loob, ng charm, ng connection? Para tayo ay makatulong doon sa mga walang koneksyon, sa mga walang edukasyon, sa mga walang training, sa mga walang contact. Kung kayo inilalagay ng Panginoon sa isang lagay sa buhay
na marami kayong kilala, para yon magamit nyo sa pagtulong sa iba, hindi lang para sa sarili. Parang si Esther, naging reyna for such a time as this. Dahil meron siyang gagawing misyon. Ang mga contact nyo, hindi lang para sa sarili nyo yan. Dahil ang tunay na masipag na anak ng Diyos, laging naghahanap ng taong may kakayahan at taong may pangangailangan at pinagtatagpo niya yung dalawa na yun. And He does a favor to both. Yung nangangailangan, nagawa niya ng pabor dahil natugunan ng pangangailangan. Yun namang nagbigay, nagawa niya ng pabor dahil nagkaroon niyo ng treasure in heaven. Hindi ka nangingimi. Kumari, ang dami mo namang damit. Bakit di natin ibigay yung ilan dyan sa iba kong mga kakilalang walang damit? Pero tiyakin mo na ikaw nagbibigay din. Di ba? Alam nga naman sabihin ng kumari, ba't ikaw di ka nagbibigay, hingi ka ng hingi dito. So, kailangan ginagawa mo rin yun. Pag meron kang alam na merong sobra, tapos may kulang, kaya sa'yo ipinapaalam ng Diyos yun para ka mamagitan. Di ba ganyan ang mga magulang? Sasabihin doon sa anak ng umikita, yung isang kapatid mo, wala namang kakita-kita. Pag-aralin mo naman yung pamangkin mo. Ganyan ang mga magulang. Nature's way of balancing things. Minsan lang yung mga sobrang masisipag na mga anak, halos magdamdam na sa magulang dahil walang ginawa kundi talbusan yung mga mabunga para ibigay karamihan sa mga batugan. No? Kaya ba't itong nanay ko na to, pinepremyahan yung tamad kong ang kapatid sa akin hingi ng hingi. Ganun talaga yung magulang. Gusto niya mag-balance yung mga bagay-bagay. At ganun tayo mga anak ng Diyos. We are brokers. A need is met through our intercession. Yun ang magandang papel ng mga anak ng Diyos. We are to take care of the weaker and the smaller people who are beneath us in a way, who are under our influence. At kung kayo ay isang amo, may mga katulong kayong ganyan, may mga tauhan, wala naman sila ibang sideline, sa inyo lang nagtatrabaho, you're probably all they have. Wala nang inabangan yan, kundi may ibibigay ka ba, may iaabot ka ba, may bonus ka ba, may tulong ka ba kung enrollment ng anak niya, may tulong ka ba kung may sakit yung asawa niya. Wala naman siya ibang pwedeng abangan, ikaw lang. Ministry yun. Ministry yun. Tulad ng mga waiter, wala namang mga ibang kita yan, kundi yung mga tip, ang liliit na ng mga sweldo. So ikaw namang kumain, magbigay ka kasi walang inaabangan yun, kundi tip. Yung kailangan mapagbigay ka habang meron naman. Dahil kaya ka nga binibigyan ng Diyos ng ganun para kanya gawing pagpapala sa iba. Ganun yung officer na ito. Kung tutusin, hindi niya tungkulin yun eh. Hindi naman niya army man, hindi naman enlisted officer yun. Katulong niya sa bahay pero inilapit sa Panginoon. You are probably all that somebody or some people in your life have. Sa inyo lang nakaasa. Kung meron kayong mga tauhan sa bahay, tauhan sa opisina, magpapasko, ang kakainin ng pamilya noon, yung ipagdiriwang nila, directly proportionate sa ibibigay nyo. Wala na sila ibang source eh. Kaya napakasarap halimbawa na nang maharap ka sa Panginoon na ikay mapagbigay, lalo kung may ibibigay ka naman, at lalo mga tao naman itong kasama mo sa hanap buhay, kasama mo sa iyong buhay. We should share. Use your position, use your social ticket for the weak and the needy. Hindi tayo nabubuhay para lang sa sarili. How else do you face and handle the illness of others? Bring your patient to healers. Tulad ng ginawa ni Jairus, tulad ng ginawa ng Roman soldier. Acts 3:1-2. The time of prayer was about 3 o'clock in the afternoon, and Peter and John were going into the temple. A man who had been born lame was being carried to the temple door. Each day he was placed beside the door, known as the Beautiful Gate. He sat there and begged from the people who were going in. So, dinadala siya doon noong mga nakakakilala, kamag-anak siguro at kaibigan para siya mamalimos. Pero may isa pang paraan bakit dinadala doon yung mga tao sa tabi ng templo o sa hagdanan paakyat sa templo. Si Jose Rizal may paliwanag tungkol dyan at bayaan yung i-share ko sa inyo yung introduction niya sa Noli Me Tangere. Sabi niya, nakatala sa kasaysayan ng mga pagdaralita ng sangkatauhan ng isang kanser na may katangiang napakalubha. Kaya nagpupuyos saglit munting di masaling
at nagigising ng matatalim na kirot. No? Ano pat malimit na nais kitang tawagan? Sabi niya, kapag nasa gitna ako ng mga makabagong kabihasnan. Ang kausap niya ang ilang bayan. Kung minsan upang samahan ako ng iyong mga alaala, kung minsan upang mahimbing ka sa ibang mga bansa or maihambing ka sa ibang mga bansa dahil malimit na tumatanggal sa akin ng iyong mahal na larawang may nakakatulad na cancer na panglipunan. At eto, yung sabi ni Rizal, nilulunggati ang iyong kalusugan, na kalusugan din namin, at hinahanap ang pinakamabuting panlunas. Gagawin ko sa iyo ang ginagawa ng mga sinaunang tao sa kanilang mga may sakit. Inilalantad sila sa mga baitang ng templo upang makapagmungkahi ng lunas ang sino mang dumarating na mananawagan sa bathala. Yun ang sabi niya. Kaya dinadala yung mga may sakit sa paanan ng templo, hindi lang para mamalimos. Dahil inaasahan nilang may darating na banal na tao para sumamba o marunong at bihasang tao na pag nakita yung karamdaman, binubuksan nila yung kumot, yung tabing, yung takip, yung belo, kung ano man na nagtatakip doon sa sakit. Dahil baka makita ng isang taong mananawagan daw sa bathala. Taong marunong, mahusay at banal at makapaghatol ng lunas. Sabi ni Rizal, itong gagawin ko sa iyo, kaya ako sumusulat ng nobela. Bubuksan ko ang takip ng iyong kanser. Ihahantad ko ang iyong mga sugat. At dahil gusto kong ihanap ng lunas. Yan ang sabi niya. So yung mga nasa mga paanan ng templo, hindi lang yun para mamalimos. Meron doon mga umaasa ng himala. Umaasa ng tulong, payo ng mga darating na mga pantas. So, ganun ang ginagawa rin nun. Kaya si Pedro nagamit ng Panginoon sa himala. Do a Peter. Related yan. Doon sa nauna natin kaninang binabasa. Acts 3:1-9, ito rin yun. The time of prayer was about 3 o'clock in the afternoon, and Peter and John were going into the temple. A man who had been born lame was being carried to the temple door. Each day he was placed beside the door known as the Beautiful Gate. He sat there and begged from the people who were going in. At ang tinignan natin diyan kanina, yung dinadala siya ng mga kakilala niya para makahanap siya ng blessing. Pero may iba pa. The man saw Peter and John entering the temple, and he asked them for money. But they looked straight at him and said, "Look up at us." The man stared at them and thought he was going to get something. But Peter said, "I don't have any silver or gold, but I will give you what I do have. In the name of Jesus Christ from Nazareth, get up and start walking." Peter then took him by the right hand and helped him up. At once the man's feet and ankles became strong, and he jumped up and started walking. He went with Peter and John into the temple, walking and jumping and praising God. Everyone saw him walking around and praising God. That special day, hindi lang limos ang kanyang tinanggap, complete healing. So dapat din, we can do a Peter. What about that? Pwede bang gamitin ni Lord si Peter na instrumento ng pagpapagaling kung buhay niya ay windang-windang at gulo-gulo? Pagkarumi-rumi. So pwede tayo maging Peter. Nourish your spirituality as to be an instrument of God. Palaguin mong pananalig, linisin ang buhay, ituwid ang mga liko, papagliwanagan ang mga madilim, nang kasihan tayo ng Espiritu ng Diyos, at kung sino man ang ating hipuin, dapuan, ipanalangin, lapitan, ay napagpapala. What to do, how to handle people who are sick, be prayerful. Remember, Peter was going into the temple to pray. Yung prayer time niya napunta sa isang very practical ministry. Kung dasal ka ng dasal, wala namang gumagaling kahit sino sa ministration mo, ba't ka pa dasal dyan? Kailangan merong practical use ang espiritualidad mo. Pinapakinabangan ka ng kapwa. So attend church regularly. He was going to the temple. You know, they went to the temple for prayer 5 times a day. Yung mga tao nung araw. And give patience what you have. Jesus. Faith in Jesus as healer. And be an agent of healing. Hindi laging miraculous yan. Kung minsan,
Meron ka palang alam, marunong ka magmasahe, mag-therapy, nagte-therapy ka ngayon ng kapitbahay niyong lumpo, kahit hindi mo siya kaano-ano, gumagaling siya, gumiginhawa. You're doing a Peter. You're becoming a channel of God's blessing and healing and restoration. Kung may galing kayo, maghanap kayo ng nangangailangan no na hindi kaya magbayad. At tulungan nyo siya. Bumawi na lang kayo doon sa nakakabayad. Diba? Dahil meron namang ganun. Lagi ka dapat naghahanap ng magagawa mong charitable act. Isa ka halimbawang architect, kumikita ka naman, o gumawa ka naman ng mga plano para doon sa mga nagsisimulang magkabahay na halos walang ibayad sa architect. Laging dapat meron tayong limos. Meron ka pinagkakakitaan at meron ka namang pinagbibigyan lang. Balance. May pumapasok, may lumalabas. You inhale, you exhale. That's life. Kumikita ka halimbawa sa tindahan mo, may mga bumibili sa'yo, tumutubo ka, pero you must be discerning. Kuminsan sa tindahan mo may lalapit na konting-konti lang yung binibili, mga luma-luma, mga panat-panat, dahil siguro walang kapera-pera. At kung ikaw ay nananalangin, Lord, ngayong araw na to, ituro mo sa akin kung sino ang ibe-bless mo through me. Makikita mo, bakit po yan ang binibili nyo? Ba't konti lang? Malalaman mo na kailangan pala niya, then bigyan mo na marami. Hindi laging tuwing meron kang relasyon sa tao, nakikinabang ka. Naghahanap ka ng taong makikinabang sa'yo. Kung instrumento ka ng Diyos. Lagi kang discerning. Kahit kumisan di mo kilala. Hindi mo kilala pero nakikita mo, ano kaya parang may problema tong taong to. And if you can strike conversation, malalaman mo may problema siya, wala siyang pambili ng gamot. Hindi mo man maibigay yung buong pambili niya, matulungan mo lang. Malaking tulong. Nakapila ka halimbawa sa butika, doon sa bayaran, makakakita ka ng isang pasyente na may daladalang prescription, may reseta, tapos sasabihin niya, 3 lang po. Ang reseta, 50 gamot, bumibilin 3. Mga kapatid, makinig kayo ha. May pera kayo, ba't di nyo bilhin nyo 50? Para uwi-uwi niya. At sinasabi ko sa inyo, liligaya kayo pag ginagawa niyo yan. Promise. Alam ko yan because I do it. Hindi ko ipinagyayabang, but I encourage you. Minsan bibili kami parang miserabling nangangalirang na ale, tapos may konting-konting pera siya na talaga namang alam mong ipit na ipit niya, tapos ibibili ng konti. Ilan mo bang kailangan nyo? Di ganun. Bili mo lahat. Kung may mabayad ka, bakit hindi? Kasi anak ka ng Diyos, di ba? Kailangan kahit saan ka pumunta, blessing. Hindi laging sino kaya madilihensyahan dito, sino kayang mahingan dito, sino magkakaperahan kaya dito. Lagi kang, naghahanap ka nun siyempre, para kami gamitin at para kami pamigay. Tapos naghahanap ka naman ng mabibigyan. And there is nothing like allowing the Spirit to just work in you. Yung walang kailangan mag-utos o humingi sa'yo, ikaw ang makakalam nun. Because you are the temple of the Holy Spirit. And the Spirit will give you guidance. Parang yung si Philip, sabi ng Espiritu, ayun yung nakakarwaahing yun, puntahan mo, turuan mo siya. Spirit-led. Spirit-led serving, Spirit-led giving. May mga ligaya na hindi mo na mababatid na meron palang ganun pag ikaw nagagamit ng Panginoon sa ikabubuti ng kapwa. So, lead those healed into the temple, like Peter. Lead those healed to worship and praise God. So pagka tayo nagamit na ng Panginoon na blessing sa kapwa, ang kasunod nun, dala natin sila ilapit sa Panginoon. And live to qualify to be God's instrument of healing. Yan ang mga biblical examples, mga kapatid. Ang dami pa kung tutuusin. But for now, that's enough. Pero meron akong konting gustong idagdag. Kung kayo nag-aalaga ng may sakit, at yung inaalagaan nyo, hindi naman simpleng lagnat lang na after 3 or 5 days gumagaling na, yung mahabang mga pagkakasakit, yung makaubos pera, yung pagod-pagod talaga, at nakaka-drain na ng mga resources, at nag-aalaga kayo, what do? Help and serve, but pace yourself. What do we mean? Huwag niyong uubusin ang lakas niyo sa pag-aalaga. Be kind and good to yourself also.
You cannot give what you do not have. Therefore, reserve and keep something for yourself so you have something to give away. Kailangan, tumutulong ka pero hindi mo sinasagad ang sarili mo dahil pag naubos ka, lalong walang tutulong doon sa tao. Pace. Kailangan nilalagyan mo ng mga schedule ang pagtulong mo. Kailangan you are near enough but far enough. Ito yung mga lingering illnesses, mga kapatid. Don't be eaten up by the illness. Get and have a life in spite of. Huwag ubusin ang sarili. Anong ibig natin sabihin? Humanap kayo ng makakatuwang sa inyo. Hindi kayo lang naubos na yung buhay nyo, kaaalaga sa pasyente. Kasi may buhay din kayo na dapat yung ipamuhay. You are a very dedicated wife, but you are also a person of God that is a duty to yourself. So kailangan gagawa ka ng paraan. Huwag kang magpakamartir. Na ikaw lahat, na una ka pang namatay sa pasyente. Pag sobra kang pagod, di ka na makapaligo, hindi ka na makapamasyal, 6 na buwan na yung sakit. Di ba, lisano ko 1 linggo, no? 6 na buwan na, 2 taon na. You must learn how to have your own life though you are taking care of someone else. So do a Jethro. Do it Jethro's way. Sino ba si Jethro? Biyanan ni Moses. Matapos magtagumpay si Moses na itawid sa wilderness ang kanyang mga kawan at mailayo kay Pharaoh, heto ngayon, pinupudpud siya ng mga tao sa pang-araw-araw na administrative work. Nung dumalawang biyanan niya na si Jethro, na-observe niya si Moses mula umaga hanggang gabi, pinapakinggan lahat ng problema ng mga tao, mga sumbong dito, pumapagitna siya sa lahat ng mga away. Do a Jethro, spread the weight or the burden. Exodus 18:13-27. The next morning, Moses sat down at the place where he decided legal cases for the people, and everyone crowded around him until evening. Jethro saw how much Moses had to do for the people, and he asked, "Why are you the only judge? Why do you let these people crowd around you from morning till evening?" Moses answered, "Because they come here to find out what God wants them to do. They bring their complaints to me, and I make decisions on the basis of God's laws." Jethro replied, "That isn't the best way to do it. You and the people who come to you will soon be worn out. The job is too much for one person. You can't do it alone. God will help you if you will follow my advice. You should be the one to speak to God for the people, and you should teach them God's laws and show them what they must do to live right. You will need to appoint some competent leaders who respect God and are trustworthy and honest. Then put them over groups of 10, 50, and 100, and 1,000. These judges can handle the ordinary cases and bring the more difficult ones to you. Having them to share the load will make your work easier. This is the way God wants it done. You wouldn't be under really nearly as much stress, and everyone else will return home feeling satisfied." Moses followed Jethro's advice. Anong sabi ng biyanan niya? Huwag kang magpakabayani. Kaya mo lang yan dahil hindi pa masyado matagal. Pero bibigay ka rin pag laging ganyan. Kailangan mag-assign ka ng mga ibang tao na gagawa niyan. Ngayon mga kapatid, kuminsan meron kayong magulang na may sakit. Tapos nagkataon kayo kasama sa bahay o kayo yung old maid o kayo yung matandang binata. Ang mga kapatid yung palusot, wala ka namang pamilya, ikaw nang bahala sa nanay. No? Ang daming ganyan no? Mga kapatid from hell. Wala na nga akong pamilya, paano pa ako magkaka-boyfriend ko? Ako lagi ang nandito. Kayo nga may asawa na, may anak na kayo, ang saya-saya nyo na ako, wala pa dito, ako pa i-assign nyo dito lagi. Ganyan kaabusado kasi ang mga kapatid no? Wala ka namang pamilya, ikaw na magpaaral sa mga anak ko, yung mga pamangkin mo. Buti ka nga may anak ako, wala, uubusin mo pa yung kita ko sa anak mo. Yung mga pamilya na talagang hindi marunong mag-alaga ng kapwa, pumalag kayo. Sabi niyo, hoy, anak rin kayo nito. Galing din kayo sa kanyang bahay bata. Mag-alaga kayo dito. Di ba? May trabaho ako. Di mag-live ka. Di ba anak ka rin? Ba't ako lang? Dapat ganun. Sino sa inyo mga naaapi ng ganyan ng mga kapatid nyo? Pumalag kayo. Do a Jethro. Sabi mo, ipinanganak ka rin naman
Pinag-aral ka rin, binuhay ka rin, ba't ako lang nag-aalaga dito? Kasi iba nahihiya, nasabihin yun, no? Pero kung kayo nga itong nandun na at wala pa kayong boyfriend, 90 na kayo, tapos hindi pa kayo makaalis-alis, lagi pa kayo amoy luya dahil kayo yung nagmamasahe sa nanay niyo ng pangrayuman niya, paano pa yung buhay niyo? Get a life. You may be a caregiver, but it's your duty to God to have your own life also. At ito naman paalala sa mga kapatid na nagkakapal-kapalan na, no? Huwag niyong abusuhin yung mga kapatid niyo nag-aalaga sa magulang niyo. Tapos gadating kayo, bakit ang nanay? Hindi yata naliliguan. Abit, liguan mo. Arte-arte mo dyan kasi dadalaw ka lang dito 1 araw, 2 araw, kaya ang caring-caring mo, subukan mo 3 buwan ka nandito. Di ba? Ganon yung mga ibang kapatid Hanap ng mali ng pag-aalaga nung nag-aalaga, hindi naman sila nag-aalaga. At saka ang dali-dali nung ikaw lang yung babalitan, alam mo yung nanay natin, nahulog sa kama kahapon, kagabi, nagtitighok ng 3 oras, ganyan-ganyan, tumirik ang mata, ganon ba? Pero okay na siya ngayon, okay na. Ang dali nung ganon, pero kung ikaw yung nandun, ikaw yung kasama, titighok-tighok yung kasama mo, yung tension mo, sobra kaysa doon sa nakikibalita lang, no? Iba yung kasama ng may sakit. Dapat tayo mga kapatid, very considerate doon sa kasama. Kaya masarap yung may church. Kung kayo naman ay active sa church at talagang nakikipagkapatiran, nag-aalaga kayo ng mahal nyo sa buhay sa ospital, mga taga-church naman darating, umuwi ka muna sister, 3 hours, sige kami muna dito. Maligo-ligo ka naman. Di ba? O magsine ka, do something para malibang-libang ka. Dahil kung minsan, papasok ka sa kwarto, yung doktor, tuturo ka na yung bantay. Ako po ang bantay. Mukha ka pang malala sa pasyente. Kasi ang tamlay-tamlay mo, ang lungkot-lungkot mo, ang putla-putla mo na doon. Let's not abuse those that are taking care of the sick in the family. We should give them a break. Dapat bigyan natin sila ng pahinga, bakasyon. At yung mga may asawa, may anak, may trabaho, pasalamat kayo, blessing yon. Huwag niyong gawing excuse para kayo ma-exempt sa mga duty niyo sa inyong mga magulang. Kailangan share, bawat magkakapatid. No? Find helpers. Huwag salohin kung pwede naman. We must be very considerate. No? And of course, lastly, fortify yourself. Bago dumating ang mga pagkakasakit sa pamilya, patibayin niya na ang inyong sarili, ang inyong katawan, ang inyong emosyon. Be as happy as you can. Dahil hindi nyo alam kung kailan kailangan withdrawhan yung kaligayahan na naipon nyo dahil maraming mahabang panahon ng hirap. Iba na yung may naipong saya. Sabi nga ni Balagtas, sapagkat ang mundo'y bayan ng hinagpis, mamamaya'y sukat tibayan ng dibdib. Kailangan tibayan ng dibdib. Life is not perfect. Life has a lot of challenges. Minsan, may napangasawa ka, 3 taon pa lang kayong maligaya, tapos biglang nag-alaga ka na ng 20 taon. Can you imagine this ministry? Mga bayani ang ganitong mga asawa. At kung may nanay kayo na gano'n, dapat ititreat nyo, ipapasyal, hindi yung nagka-martir-martir na yung buhay niya. Kahit pa niya willing harapin at yakapin yung ganong kanyang sinapit. Pero dapat nating papagaanin. Lalo't may kakayahan tayong papagaanin yon. Face the grave illness of loved ones with attachment and detachment. Near and yet far. Love them, but love also yourself. Sabi ni Jesus, you must love your neighbor as you love yourself. So gusto rin ni Lord, mahal natin sarili natin. Huwag mo lang sobrahang mahalin na hindi mo na minamahal ang iba. Pero hindi tayo inuutosang magmahal ng iba lang at hindi natin mahal ang sarili natin. Dapat balance. Dapat may natitira sa'yo. Strengthen yourself. Make yourself happy so you have much to give. Akala natin puro lang pagpapasakit. Pero pagka puro ka pagpapasakit, wala kang pahinga, wala kang kasiyahan, siguradong magiging masungit ka na rin nun. Siguradong hindi ka na rin caring. Bali, wala na rin. Mechanical na lang ang ginagawa mo. So, pinapasaya mo ang sarili mo, pinapagpahinga mo, para pag nakasalang ka na naman sa pag-aalaga, fresh, loving, caring. But we are to love people and we are to care for people. This is the way God reigns in the world. In our world, in our hearts, when the love of God finds us as a channel to reach those that need it. Ama namin, salamat dahil kami ginagamit mo na blessing sa mga may karamdaman, sa mga nangangailangan. Turuan nyo kami tulungan.
na sa aming paglilingkod, sa aming pagmamahal, ay huwag din kami magpabaya sa aming mga sarili. At kung kami, Panginoon, ay may mga pagkukulang sa iba naming family members na sila na lang lagi yung nagpapakasakit at namamartir, patawarin nyo kami, turuan nyo kami mas maging matulungin at maging isang cooperative member of the family. At kung kami, Panginoon, yung tumatanggap ng mga pag-aalaga ng kapwa namin, salamat po. Turuan nyo kami bilang mga pasyente, bilang mga alagain na pagaanin ang dalahin ng mga nag-aalaga sa amin. Na kung sa mga panahon kami malakas at kaya namin, maging agent of blessing din kami sa kanila. Hindi lang laging recipient, blessing din. Nawa, Panginoon, yung pag-ibig mo, maramdaman ng lahat. Either when we are giving love or receiving it, when we are helping or being helped, let your love reign in our hearts. Magbulay-bulay tayo mga kapatid, hanapan ninyo ng very personal application ang ating mga pag-aaral na ito. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang When Facing Grave Illness. Gawa niyo sa aming buhay, tuwin ay naaalala, kayo'y laging tapat na tunay, puno ng pagpapala. Salamat sala'y pinatawad, nilinis niyo Diyos, pakinggan niyo't aming ilalahad, awit sa inyo, Jesus. O kay sarap mabuhay, sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. O kay sarap mabuhay, sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. Bawat hakbang ay mayroong awit, bawat pintig ng puso, mga himig
na makalangit sa damdami bugso. Lumipas man ang aking buhay, awit di matapos. Sa langit man ay iaalay, pakinggan niyo, Jesus. O kay sarap mabuhay sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. Lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. Bakit ang mga Pilipino mahilig magsama ng iba kahit sila lang naman ang iniimbita? Sobra kasi tayo mapagmahal, hindi natin kayang tiisin na mag-enjoy na masarap na pagkain o kaya ay masayang event na hindi natin isinasama yung mga mahal natin sa buhay. Kaya tuloy kahit tayo lang ang imbitado, pag meron pa tayong nakitang mga kilala natin, kaibigan nasa daan, niyayaya pa natin. Hindi kasi kaya ng loob natin na may puwera. Dapat lahat kasali. Kaya kung ako ba nagdadala ng bisita dun sa pupuntahan ko, okay din naman sa akin na yung aking bisita may dala ding iba. It is an unwritten social contract na wala tayong ipupwera dahil tayo yung mapagmahal.
sa akin, di nababago ng hangin kahit saan pa man, kahit na sino man, kayo'y sa aming piling, di man maabot ng damdamin. Ang pag-ibig niyo'y wagas, hindi magwawakas. Ako ay niligtas. At pag-ibig niyo'y sapat, sa akin ay tapat, kahit na di ako karapat-dapat. Tanging sa'yo aasa, lalapit ang magpupuno ng kulang sa lahat ng oras. Walang ibang papantay sa iyong pagmamahal. Ang pag-ibig niyo'y wagas, hindi magwawakas. Ako ay niligtas. At pag-ibig niyo'y sapat, sa akin ay tapat, kahit na di ako karapat-dapat. Ang pag-ibig niyo'y wagas, hindi magwawakas. Ako ay niligtas. At pag-ibig niyo'y sapat, sa akin ay tapat, kahit na di ako karapat-dapat. Ang pag-ibig niyo'y wagas, hindi magwawakas. Ako ay niligtas. At pag-ibig niyo'y sapat, sa akin ay tapat, kahit na di ako karapat-dapat. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!